Gaya ng inasahan, si Camarines Sur Congresswoman Leni Robredo na ang running mate ni Mar Rojas sa eleksyon 2016. Natagalan bago nakapagdesisyon si Robredo dahil tutol daw noong una ang kanyang 3 anak. May report si Salima Refran. Buong karangalan kong ipinakikilala sa inyo ang pambato ng daang matuwid sa pagka-Vice Presidente Leni Robredo. Matapos ang ilang linggong panliligaw ng Liberal Party, tinanggap na ni Camarines Sur Representative Leni Robredo ang alok na maging running mate ni dating DILG Secretary Mar Rojas. Buong puso, buong pananampalataya, at buong tapat ko pong tinatanggap ang hamon na tumakbo bilang pangalawang Pangulo ni Secretary Mar Rojas. Ibinibigay ko po ang aking sarili ng buong-buo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa inyong mga nakatsinelas na nasa labas, nasa ibaba at nasa laylayan ng lipunan. Maraming salamat po. Ang tsinelas na naging simbolo ng pamumuno ng yumaong Jessie Robredo mula na magsilbing mayor ng Naga hanggang sa maging DILG Secretary. Hindi po ako si Jessie. Ngunit noong namatay po siya, maliwanag po sa aming mag-iina na siya ay umaasa na sa abot ng aming makakaya, susubukan din naming magsakripisyo gaya ng kanyang pagsasakripisyo para makapag-ambag para sa ating bayan. Natagalan magpasya si Robredo na tumakbo dahil tutol noon ang kanyang 3 dalagang anak. Umabot pa sa puntong kinausap pa sila ni Pangulong Aquino mismo. Nagpapasalamat po ako sa aking pamilya, lalong-lalo na po sa aking 3 anak, sa pagbibigay po ng kanilang basbas. Hinding-hindi po ako susulong sa laban na ito kung hindi ko sila kasama. Kailan mabutihin mga anak, si Icas Tricia at si Jillian, na sana pagdating ng panahon mapatawad niyo ako. Inihalintunan ni Pinoy si Robredo sa kanyang inang si yumaong Pangulong Cory Aquino. Pareho silang biglang nawalan ng asawa. Pareho silang itinuring na may bahay lamang. Tapos tinawag para mamuno. At gaya rin ng aking ina, walang ambisyon si Leni na tumakbo. Paalala lang sa ating mga katunggali na sanay sa trapong politika. Baka ngayon pa lang, gusto lang guluhin ang ating kandidato si Leni. Personalan na tayo kung doon kayo ahantong. Ngayon, saksi tayo sa isa pang sakripisyo. Sakripisyo ng isang ordinaryong tao, isang ina, isang single mother na tinatawag at pinipiling tumugon sa tawag ng daang matuwid. Sakripisyo ng isang pamilya para unahin ang bayan bago ang sarili. Samantala, hindi pa naipakilala kanina ang buong senatorial slate ng Liberal Party. Patuloy pa rin daw ang pagkausap sa mga posibleng bumuo nito, pero sa Biyernes iaanunsyo ng LP ang kanilang buong ticket. Kasunod ng pag-anunsyo ni Robredo, sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na mas mainam na maraming kandidatong pagpipilian ng mga botante sa 2016. Isa si Cayetano sa mga tatakbo rin sa pagka-vice-presidente. The more candidates, the better. From personality politics, no, about yung kung sino yung tatakbo. Mapunta tayo sa plataforma, sa track record, sa vision. No? Sa isang pahayag, sinabi naman ng katandem ni Senador Grace Poe na si Senator Cheese Escudero na kwalipikado si Robredo na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Umaasa raw si Escudero na makakapalitan niya ng kuro-kuro at plataforma si Robredo at iba pang nagnanais kumandidato. Nauna nang nag-anunsyo ng planong pagtakbo bilang Vice President si Senador Antonio Trillanes. Hindi pa malinaw kung sino ang kanyang magiging running mate, pero nagpahayag siya ng suporta sa kandidatura ni Senadora Poe. Wini-welcome natin si Congresswoman Robredo. This should be also a welcome development sa ating mga botante dahil mas maraming pagpipilian, di mas maganda. Salima Refran, GMA News.